Di ba tayo? Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan nga pinakita na nga ang episode para sa Lunes. O ito nga yung teaser na kung saan kinakita nga unang-una dito is ito nga si Moira Ñez, guys, kasi magkakaroon nga ng mga activities dito sa kulungan kasi sa bisita nga nitong mga nurses at mga doktor is nag-provide din sila ng kumbaga parang activity para naman hindi naman maboring lahat ng mga nakakulong doon, at kasama na nga doon si Moira at naman sila Lotus, na kung saan nga is maraming nangyayaring activities. Tapos ito, this time, ito namang si Moira is nandun naman siya sa may stage na kung saan inaasar nga siya, no? Kasi nga, tinutot siya. Kasi nga, itong si Moira, alam nyo naman na mula sa masama at magaspang na ugali is bigla na lang bumait-bait, no? Tapos nagbibigay pa siya ng about patungkol sa salita ng Diyos o ng Bible study. Ngunit naririnig mo talaga na talagang inaasar itong si Moira at sinusubukan yung pasensya niya. Ngunit makikita mo dito na kahit kinukutya siya is focus pa rin siya, no? Kahit nga ako nagugulat, bakit kaya ang bait na ito ni Moira ngayon? Ano kaya nakain nito? O ano kaya ang pinaplano nito? Kung alam niyo, guys, please comment down below at huwag niyo kalimutan mag-subscribe, no? Pero yun nga, guys, dito nga nag-speech nga na lang itong si Moira at sinabi nga niya na regarding dun sa mga ka-apex ko noon, na alam ko naman na kayo ay bad trip sa akin noon. Alam ko na hindi nyo gusto yung kagaspangan at mga pinagagawa ko noon na hindi magaganda at yung ugali ko na hindi rin maayos, at humihingi na ako ng tawad. And yes, guys, itong si Moira nakakagulat kasi talagang humihingi siya ng tawad. Medical mission para nga doon sa mga kababaihan na nasa kulungan. Tila sincere nga siya dito at sinasabi niya ito sa harapan ng maraming tao at nakamike pa, na sabi nga niya na alam ko na karamihan sa inyo o halos lahat sa inyo na inis sa akin. Makita mo dito sa mukha ng mga nurses doon, na tila hindi sila kumbinsido sa sinasabi ni Moira. Pero ang titignan mo parang nakaawa din kasi nakakulong na ngayon tao tapos humingi na nga ng sorry tapos di mo pa papatawarin, pero dito si Nurse Eva talaga nag-iisip kung talagang totoo ba to? Totoo bang si Moira to? Ano kaya nakain ito, no? Totoo kaya na nagbabago na siya? Nagpapakabait? Baka nagbabait-baitan, no? Actually, nakikita ngayon nila at naririnig din, no? Nila Lynette, nila Moira, ni Giselle, pero sila istila hindi naniniwala, lalo na itong si Giselle. At talaga lahat is nagtataka at hindi kumbinsido kung totoo ba talaga ito ngang sinasabi ni Moira. Alam nyo naman, guys, na itong si Moira is magaling to, no? Magaling to magawa ng kwento, magaling to sa lahat ng bagay, lalo na kung yung bagay na yun is makakatulong sa kanya at makakalusot siya doon. At makita mo rin na itong ang si Zoe is tuwang-tuwa, no, sa nakikita niya sa ina-attitude o inuugali ng nanay niya, na kung saan nga kumbaga parang proud I'm a proud daughter, no? May ganun-ganun po yung epekto. Kung saan talaga sinusupport niya talaga yung nanay niya, kasi like mother like daughter talaga yung dalawa na yun. Kumbaga kung ano inisip ng isa, dapat ganun din sa kanila, at dapat kung tumahimik yung isa, dapat tahimik talaga, kasi kung hindi mahuhuli sila sa mga kalokohan nila. At dito nga, guys, nag-uusap nga itong si Carlos at ito nga si Chang Susan, at yung pinag-uusapan nga nila, guys, is ito nga si Moira, kasi nga laganap na no, na mga chismis na ito nga si Moira is mabait na raw nandun nga sa kulungan. Ngunit hindi naman lahat o halos lahat actually nagugulat at karamihan talaga is hindi makapaniwala. Ngunit sinasabi nga dito ni Chang Susan na baka nga totoo nang nagbago itong si Moira, baka nga naman mabait na siya. Ngunit sinasabi ni Carlos na hindi yun maaari. Hindi dapat na nagsasama itong si Lynette at itong si Moira. Yes, guys, may hugot dito si Carlos, kasi matandaan ninyo, galit ito kay Moira kasi itong si Moira pala ang nagpa-kidnap, no? Dito nga kay Lynette, at muntik pa nga makidnap talaga si Lynette at masaktan dahil dito. Ngunit kumbaga parang na-blackmail lang itong si Carlos ni Moira, na kung saan
kung hindi siya tutulungan is pwede rin siyang isabit sa kaso, kaya nagpipigil ang action itong si Carlos dito kay Moira. Hindi niya lang masabi ito kay Chang Susan kasi baka nga mabista pa, no? Kumbaga sila pa yung madamay pa talaga sa pagkakakulong, pero yun nga, wala talagang tiwala dito si Carlos. Kung sinasabi nga ni Chang Susan na hindi, kasi pwede naman talaga magbago ang isang tao, lalo na yung mga napupunta sa kulungan kahit gano'n yung kasama. Ngunit sinasabi nga mismo ni Carlos na hindi ako naniniwala. Bakit? Kasi si Moira is traitor yan. Yes guys, no? Talagang may laman yung at hugot yung sinasabi ni Carlos, which is totoo, no? Pwedeng ganun. Bakit? Kasi nga, kung matandaan ninyo nung last episode din, pinapaamin nga ni Giselle itong si Moira kung sino yung kasabwat niya. Ngunit itong si Moira is hindi niya sinabi yung totoo. So, ibig sabihin, ang ginagawa ngayon ni Moira is pakitang tao lang. Kumbaga parang ginagawa niya lang ito, nagbabait-baitan. Kung ano man yung plano niya, is makikita natin yan sa susunod na mga episode. Pero yun nga guys, na ito nga, no, sa ginagawa ni Moira na pagpapakabait, is talagang pakitang tao lang yan, pero may epekto ito sa iba, kahit nga dito kay Dr. Ray na kung saan nga sabi niya mukhang napapabilib na nga ito kay Moira, at actually parang naniniwala na nga rin siya pero kung isipin mo, no, ang bilis talagang mauto din ng mga to kasi kung isipin mo, ang laki talaga ng ginawang kasalanan neto ni Moira na kung saan kung sa'yo mangyari yun, di ko alam kung mapapatawad mo itong si Moira na tila dito lang sa maliit na speech na ginawa niya is tila gusto na siyang patawarin ng lahat, no? Makita natin na tila nagre-react nga sila doon kasi mga mabait talaga itong mga to malambot din yung mga puso, minsan madali lang din utuin, pero dito guys pinakita na nagkakaroon pa rin sila ng activity, sabi nga tuloy-tuloy para maging masaya at syempre para maging magkaroon din ng prize yung bawat isa. At dito nga guys ipinakita na o sinabi na kailangan nilang magkaroon ng partner sa activity para maging masaya sila, no? At lahat sabi kailangan yung maghanap na ng partner o ng kapareha para nga magsimula na yung game. At ito nga guys, no, si Moira bigla siyang lumapit dito kay Lynette. Sinabi niya na, Lynette, pwede ka bang ikaw ang partner ko? Yes guys, nagulat itong si Lynette. Actually hindi nga siya makapaniwala na itong si Moira is humihingi sa kanya ng tulong. At sa totoo lang, medyo kinakabahan nga itong si Lynette dito kay Moira kasi baka kung ano na naman ang gawin nito ni Moira kay Lynette, no? Baka ito na yung chance niya ni Moira na makaganti nga dito kay Lynette at sa harapan pa ng maraming tao, pwede siyang ipahaya neto. Pero yun nga guys, ang tanong dyan guys talaga is kung ito bang si Moira is nagbago na o baka naman nagbabait-baitan lang ito. At ito kayang si RJ, ano kayang gagawin niya para maprotektahan itong si Nanina at itong si Lynette at itong si Carlos, ano kayang gagawin niya para din maprotektahan itong si Lynette kasi natatakot nga siya dito kay Moira, baka gumawa ng kalokohan. At ano kaya mangyari dyan guys, yung full episode yan sa Lunes. At yun lang guys, salamat sa panonood sa aking channel, sa inyo pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat palagi, bye bye.